po na ito, dahil tag-ulan, saktong-sakto, ayan, ang problema po ng payong na ito ay naputol ang tangkay. So meron po tayo nakuhang tangkay, ayan. Ang nasira naman po sa kanya ay yung ring holder niya dito. Kaya gagawan po natin ng paraan kung ano po yung magagawa nating remedyo, mga kabiyahero. So ito naman, mukhang naputol po yung holder niya dito sa kanyang ring. So instead na ipagawa po natin sa labas, i-DIY na lang po ulit natin. 3 piraso po yan. Kung 50 ang isa, 150 rin. So wala naman po tayong ginagawa. Ito po yung ating i-DIY ngayon. May content na tayo, nakatipid pa tayo, mga kabiyahero, at nakapagbigay pa po tayo ng ideya doon sa may mga ganitong uri ng payong na nakatambak lang at gusto na nilang itapon, ay maaari pa naman po palang gawin ng maayos, mga kabiyahero. So let's go, umpisa na po tayo. Unahin po muna natin itong silver na payong na malaki. Gawin po natin ang paraan kung paano po natin na mareremedyohan. Okay, so ang atin pong mga kakailanganin: plies, gunting, yan. So mga kailangan din po tayo ng maliit na alambre. Remedyo din lang po siya, galing po siya sa lumang notebook. Ayan, spring po siya ng notebook, mga kabihero. Uunatin lang po natin. So sa pag-uunat, gagamitan lang po natin ng plier or plies. Ayan, bahala po tayo kung ano po ang gusto nyong itawag sa ganitong tools. I-estimatein lang po natin yung haba na kailangan natin. So ayan, mga ganyan lang po kahaba yung ating kailangan. Pagkatapos, ayan, ito po yung naputol na parte. Tatanggalin po natin siya sa kanyang pagkakabit. Ayan. Pagkatapos, pag natanggal na po natin, ayan, kalawangin na po siya. Papalitan naman po natin itong ating pong pang replace na alambre, mga kabiyahero. Ayan, maiksi po yung ating kukunin. Ayan, inuwid na po natin ng maayos. Pagkatapos, so ayan, ito pong parte na ito, ayan, kung nakikita po ninyo, pakita ko po sa inyo, ayan, para po siyang krona. Ayan, may mga gatla-gatla po siya dyan. Doon po natin ipapasok sa bawat gatla yung pong tinatawag na pinakang tadyang o ribs nung payong. Yan, doon po natin siya isisingit para mabuo po natin siya. Yan, hindi na po kasi talaga siya nabubuka ng maayos, mga kabihero. Ayan, so ikakabit na po natin. Okay, habang ginagawa po natin, napansin po natin meron na rin po palang putol dito sa kanyang gawing loob. Ayan, kung nakikita po ninyo, may kumalas na rin po doon sa loob. So ang mangyayari, mauobliga po tayong tanggalin mismo yung kanyang tela para maayos po nating magawa.
Sana wala hong mga putol dahil pag may putol na po, wala po tayong ipampapalit na bastidor o yung parang sabi sa iba, tadyang ng payong. Ano po? So, ang mangyayari, pati po itong tela ay kailangan pong tanggalin po muna natin mga kabiyahero para maayos po natin ma-align sa loob. Ayan, madali lang naman po magbalik ng tela pag talaga pong kinakailangan ng ibalik, kinakailangan mabuo po muna dahil may nakita po tayong ibang sira sa pinakang loob. Ayan, tanggalin na po natin ito. Mga nakatahi po ang gilid niyan, obligado tatanggalin po natin yung kanyang tahi. Ayan. So, tanggalin na po natin yung tahi niya. Okay, ito na po yung nangyari. Ayan, tinanggal na po natin. Ito na po yung kanyang pinakantela. Ayan, ilagay po muna natin sa baba. At ito na po yung kanyang mga pinakang bastidor. Ayan. So, katulad po dito kanina, may mga kanal po yan. Ito pong ibabaw ay mayroon din po yung mga kanal. At uunahin po natin ikabit yung nasa gawin pong ibabaw, mga kabiyahero, para mabuo po muna natin yung kanyang structure bago po natin muling ibalik yung kanyang tela. Okay, umpisa po ulit tayo. Okay, so unti-unti na po nating naikakabit. Okay, tapos na po yung sa ibabaw at okay na rin po itong sa ibaba, mga kabiyahero. Ilalak na po natin at atin na po siyang titestingin kung okay na bang talaga. Ayan. Ayun, buo na. So ilalagay na lang po natin yung pinakantela nya. Ayan. Testingin na po natin ilagay. Gabs, pabata ko niya yung plastic niya sa baba, yung gumulong, yung pinakang lock nito. Ito na po, bossing. Ayun. Si Gabs po yung ating maaasahang assistant. Tatahian na lang po natin, dalawang tahi bawat bastidor, mga kabihero. So ayan, okay na po siya. Okay, bahala na po si Bilya magtahi ng mga tadya. So gagawin naman po natin yung isa. Magpapalit naman po tayo ng tangkay, mga kabihero. Ayan, titingnan po natin kung mas mabilis bang magpalit ng tangkay or i-repair na lang po natin yung parting natanggal dito. Kaso mukhang wala po tayong makukuhang kapalit na pareho ang size. So titistingin po natin kung magagawa natin ang paraan, kasi mukhang may naputol po dito sa gilid. Maobliga yata tayong tanggalin ulit lahat. Okay, ito naman po ang ating sisimulan. Sana madaling tanggalin yung ibabaw. Mukhang nakapress. Talagang parang pang throw away.
matigas yung tanggalin. Gawa natin ng paraan muna. Okay, may nakita po tayong isang problema na magdudulot po sa atin ng hirap ng pag-repair mga kabihero. So ayan, natanggal po yung kanyang pinakang stopper dito. Bumigay na po siya. At ang pangalawa po, mayroon hong tama yung kanyang tangkay dito. So hindi po ito makakalusot na. Useless na pong kunin pa ito. Dahil nga po sa problema dito. Okay, pansamantala, yun na lang po munang isa. Wala po tayong magagawa dahil medyo may malaki po tayong nakitang problema sa isang ito. So hanggang dito na lang muna. Huwag po kayong magtaka kung minsan isang araw bigla nyo ako nakita sa tapat ng bahay nyo na sumisigaw po ako ng payong repair. Hanggang dito na po. Maraming salamat mga ka-Team Lintek. Maraming salamat.